Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Ilang segundo ang lumipas, at sinabi niya, pinatutunayan talaga kung ano ang sinasabi ng librong iyon, walang mas masaya kaysa sa maglaro ng tao, ano? Sabi ni Wu Chen, pangalawang kapatid na babae, pinalawak mo ng husto ang aking mundo. Bilang pagpupugay sa gabing ito, nagawa kong isang espesyal na palayaw para sa iyo. Mula ngayon, tatawagin kitang Xiao Xiangzi. Sabi ni Xiangxianan, Diyos ng ginto. Ano no literal na kahulugan, maliit na daan, ang tunog niya ay nakakadiri. Sumagot si Wu Chen, kasi ang mga daan ay maganda para sa pakikipagpetsa, tama. Sabi ni Xiangxianan, Yila the way, narinig ko mula sa tatay ko na may matanda sa pamilyang Wu sa Senlan ang parang napasapi at may pinagpaplanuhan. Nakalimutan ko eksakto kung ano. Sabi nga ng pamilyang Wu si Wuyurong yata ang iyong kasintahan. Sabi ni Wu Chen, hindi ko balak ikubli yan sayo. Bukod kina Liruobing at Wuyurong, may iba pa. Ipakikilala ko sa iyo lahat balang araw. Ipinahiga ni Xiangxianan ang kamay sa bibig niya at sinabi, hindi. Ayaw kitang makilala sa kanila at ayaw ko ng anumang pakikipag-ugnayan. Ang sinabi ko kanina ay basta-basta lang, walang malalim na ibig sabihin. Panatilihin nating dalisay ang relasyon natin. Bigla siyang hinalikan muli ni Wu Chen at sinabi, sige, dalisay. Ilang oras ang lumipas. Naglisan si Xiangxianan at nag-iwan ng sulat, nangali kami ng ilang araw. Kung hindi ako babalik ngayon, magiging gulo kung malalaman ng tatay. Saan tayo magkikita sa susunod? Panatilihin mo ang iyong pagkausisa. Tumawa si Wu Chen. Kawili-wili. Yila the way, tungkol kay Fang Jinyu, binanggit ko ang pagsisiyasat sa mga ugnayan ni Naruobing at Qingning. Dahil may oras pa, gawin na natin yan ngayon. Maliban kay Ding Ruilong, na konektado kina Ruobing at Sinsins ina, wala nang iba pang nakatagong panganib. Pero nabanggit kanina ng pangalawang kapatid si Yurong's ama sisiyasatin ko ulit. Tinawagan niya si Wu Yurong. Sabi ni Wu Chen, hello. At Rong? Sumagot si Wu Yurong, munting asawa, magkakaroon ng charity auction pagkalipas ng ilang araw, isinasaayos ng magkakasama ng ama ko at iba pa. Matanda na siya at mahilig sa pamahiin. Sinasabi niyang para daw mag-ipon ng merito para kay Xuanxuan. Hindi ko siya masusupil. Maaari mo bang dalhin si Liruobing at ang iba pa para suportahan kami? Sumagot si Wu Chen, sige, naintindihan ko. Sa ibang tagpo sabi ni Liruobing, andito na ang abalang lalaki. Ha? Bakit yang mukhang hindi masaya? Karaniwan, nakangiti ka sa oras na ito. May bahid ng sarkasmo sa tinig niya, pero nagtatampo siya. Sabi ni Wu Chen, napagulo na ni Xiangxianan ang buhay mo ng husto, mahal, pero may isa na namang kahilingan si Wu Yurong. Sabi ni Liruobing, hindi ba ito matatapos? Ano ang gusto ng babaeng yan ngayon? Inakap siya ni Wu Chen nang mahigpit mula sa likuran at ikinuwento ang tungkol sa muntik na pagpatay ni Fang Jinyu kay Song Xuan. Sabi ni Wu Chen, ayokong mangyari sa iyo, kay Qingning o kay Qianqian ang ganoong pagkakamali. Kaya siniyasat ko ang lahat ng ugnayan nyo. Buti na lang, wala nang ibang banta. Sabi ni Liruobing, tanga ka. Wala nang iba pang sinubukang patayin ang sariling asawa, kaya bakit maghihiganti pa? Sige na nga. Ipapaalam ko kay Su Qingning at kay Mu Qianqian. 2 araw ang nakalipas sabi ni Boss Lu, Boss Lei, Boss Su. Sumagot si Boss Lei, matalas ang paningin ni Boss Lu. Napakahusay ng Christie Yellow Diamond Necklace. Bulung-bulungan ni Mu Qianqian kay Wu Chen, mabangis na lalaki, binili mo ang pulseras na gusto ni Sister Ruobing, ang hikaw na gusto ni Qingning, at ang singsing na gusto ni Sister Shikin. Para kanino naman ako? Sabi ni Su Qingning, gusto ni Qianqian ng maselan na kwintas. Pipili siya para sayo. Tinoktok ng auctioneer ang kanyang gavel at inanunsyo, Dangerous Marika, 176 na milyon, ikatlong tawag na benta. Dumating si Wu Yurong at sinabi, ang pinakaminihal na koleksyon ng ama ko, lahat matagumpay na naisali. Maraming salamat sa inyong lahat. Sabi ni Liruobing, ang galang-galang naman. Hindi ako sanay. Sabi ni Wu Yurong, munting asawa, tunay akong natutuwa na dumating kayo. Sumagot si Wu Chen, pagkatapos ng lahat, para iyon mag-ipon ng biyaya para kay Junior Sister Song Xuan. Lahat kami ay umaasang gumaling siya agad. Sabi ni Wu Yurong, pag gumaling na siya, babalik akong bumisita sa iyo muli.
Isang ibang tagpo sinamahan ni Ginoong Wu si Ginoong Sumu ng 3 araw at nakabuo ng bagong laro, nagpapahinga habang nakahiga ang kanyang ulo sa malambot at seksing kandungan ni Mu Qianqian. Sabi ni Mu Qianqian, "Oy, malupit na lalaki, tingnan mo yung hot search." Lahat iyon tungkol sa pamilya ni Cha Wugi. Nakasulat doon, hot search rankings kinuwenta batay sa dami ng paghahanap at paglago sa nakalipas na 7 araw mga nangungunang paghahanap hot search. Ina-auction ng Senlan Group ang Peking pinturang delikadong Marika Karen Cathedral. Kumita ng halos 300 milyong. Hot search, ginamit ang kita sa auction para pondohan ang puwersang kontra gobyerno sa isang bansang gitnang silangan. Lumalabas na ang pamilya ang tagapagpondo ng rebelde. Hot search, bumagsak ng malubha ang presyo ng stock ng Senlan Group, 60 bilyong sumingaw sa 3 araw, at patuloy pang bumababa. Tumawag kaagad si Ginoong Wu kay Wu Yurong. Sabi ni Ginoong Wu, "Ate Rong," sumagot si Wu Yurong, munting asawa, "totoo ang lahat ng naiulat online. Ganap ng tigil ang proyektong gitnang silangan." Sabi ni Ginoong Wu, "Huwag kang mag-alala. Ihahasik ko ang katotohanan." Sa isa pang tagpo. Sabi ni Ginoong Wu kay Huang, "May nakapambihira sa pamilyang Wu. Munting kapatid, siyasatin mo ang daloy ng 2 pinturang delikadong Marika at Karen Cathedral pagkatapos ng auction. Tingnan kung may kakaiba." Sabi ni Huang, "Hehe, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng kahusayan." Makaraan ang 5 minuto. Sabi ni Huang, "Nakuha ko na." Matapos ang 12 ng palitan ng courier, dumating dito, at ang tatanggap ay nasa Donghai pa rin. Bulong ni Ginoong Wu sa sarili, iyon nga siya. Sabi ni Ginoong Wu kay Huang, "Salamat sa iyo, ang dali-dali ng lahat." Tuwang-tuwa ako. Sabi ni Huang, tuwang-tuwa. Ang gulo nito ay nakakabaliw. May gusto ka pa bang ipasiyasat? Hayaan mo akong asikasuhin lahat. Sabi ni Ginoong Wu, "Hindi muna. Pupunta ako para kausapin ang isang matagal ng kakilala." Sa ibang tagpo. Hinawi ni Ginoong Wu ang pulso ng isang babae. Sabi ni Ginoong Wu, "Tuntunin ni Guru Ran, huwag lokohin ang mga Tsino, makipagtransaksyon lang sa mga kliyenteng Europeo." "Bakit mo nilabag ang tuntunin ngayon?" Sumambit ang babae ng padalos-dalos, "Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bitawan mo ako, tatawag ako ng pulis sa panghaharas." Sabi ni Ginoong Wu, "Sige, dalhin natin ito sa presinto ng pulis, sabihin natin doon ang totoo tungkol sa 2 pinturang iyon ng pamilya mo." Napababa ng babae ang tingin at tumahimik. Sabi ni Zuhong, "Anong gururan? Anong 2 pinturang iyon ng pamilya Wu? Wala akong ideya sa sinasabi mo." Sabi ni Ginoong Wu, "Kilala ko kayo ni Guru Ran ng 51 taon. Magaan ang loob namin sa isa't isa." Sabi ni Zuhong, 21 taong gulang lang ako. Kung magsisinungaling ka man, gawin mong kapanipaniwala." Naisip ni Ginoong Wu sa sarili, sa bawat libong siklo, nag-aaral kami ng pagpipinta sa ilalim ni Guru Ran. Ngunit bawat siklo ay iba. Wala kang alaala sa nakaraang siklong iyon. Kilala si Guru Ran sa buong mundo sa dekalidad na replikang halos hindi mahihiwalay sa orihinal. Kahit ulila ka, tinuring kang anak niya. Malalim ang inyong ugnayan. Hindi mo dapat nilabag ang patakarang yon. Sabi ni Ginoong Wu kay Zuhong, "Hindi kita pinapanghaharas. Hindi magtaksil si Guru Ran sa sariling bayan. Halos hindi mahihiwalay sa orihinal ang replika ng kanyang obra. Ngunit nang nilabag mo ang patakaran, nagduda ang lahat sa mga peking obra ng pamilyang Wu. Paano ka napasama rito?" Sabi ni Zuhong, "Kung sobrang kilala mo kami, dapat alam mo na, nahuli siya 1 linggo na ang nakakaraan. Paano ko malalaman kung bakit? Itanong mo na lang sa kumuha sa kanya." Tinanong ni Ginoong Wu, sino ang kumuha kay Guru Ran. Iniabot niya ang kanyang panyo at nagsimulang umiyak si Zuhong. Sabi ni Zuhong, "Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pinilit akong magpinta ng peke, inaayos ang delivery at ang pangalan niya ay Li Dingzai." Naisip ni Ginoong Wu sa sarili, si Li Dingzai, isang pangunahing tauhan sa United Faction ng Daegu, South Korea, pinalaya sa gang, nakalusot sa District 11, nakalapit sa organisasyong Chino na Donghaehui sa Shinjuku. At ang Donghaehui sanga ng pamilyang Ding sa ibang bansa. Sino kaya ang nasa likod nito? Sabi ni Ginoong Wu, "Bumalik ka sa studio at maghintay ng balita." Nagtanong si Zuhong ng may luha, "Tunay kang ang matalik na kaibigan ni Guru Ran? Maililigtas mo ba siya?" Sumagot si Ginoong Wu, "Ayusin ko ang usapin ni Guru Ran.
Naisip ni Ginoong Wu sa sarili, malalim na nakatago siguro ran sa lungsod. Ang studio niya ay nasa basement ng Yuhan Street Market sa Macau. Hindi siya matatagpuan ng taong katulad ni Li Dingzai nang walang gabay. May nagturo sa kanya kung paano makarating doon. Makaraan ng ilang oras. Naisip ni Ginoong Wu, nakita ko na. Ngayon, si Li Dingzai ay nasa ilalim na ni Yehuan ng dakwan. At ang malaking patron sa likod niya. Magkikita kami. Tinawagan ni Ginoong Wu si Mang Dao at sinabi, Mang Dao, hiramin ko ang pinakamaasahan mong tauhan ng 2 araw. Sabi ni Mang Dao, Ginoong Wu, malaki ba ang trabaho? Baka mas mainam kung ako na ang pumunta. Sumagot si Ginoong Wu, huwag, masungit si Atay. Mas mainam kung ikaw ang magbantay sa kanya. Sabi ni Mang Dao, ipapadala ko si Scar para makipag-ugnayan sa'yo. Siya ang tipo na kailangang kontrolin gamit ang kutsilyo sa lalamunan. Sa purong mano-mano, pantay kami. Sabi ni Ginoong Wu, okay. Kinabukasan. Sabi ni Wu Chen, sa taong ito, ang underground boxing match para sa Big Circle Cup. Hayaan natin ang unang laban, bigyan ng mukha ang mga lokal na boss. Pero sa ikalawa at ikatlong laban, labanan ng todo. Gawin niyo ang gusto ninyo. Sagot ni Scar, naiintindihan, Ginoong Wu. Sumigaw ang announcer, ang araw na ito, ang laban ay sa pagitan ng walang talong hari ng Big Circle, Lewis. At kapatid Scar, ang dragon na tumatawid ng ilog. Ang pusta, 35-1 para kay Lewis, 10-1 para kay kapatid Scar, at 25-1 para tabla. Kung hindi pa kayo tumataya, bilisan. Sigawan mula sa madla, tumigil ka sa usapan at simulan na. Nakataya na ako, sabi ng kaibigan. Walang kwentang isipin, lahat kay Lewis. Panalo sigurado. Tawag ng announcer, unang laban. Simula. Nang magsimula ang paligsahan, ilang saglit lang, nagpalundo ang referee, tigil. Pahinga muna sa kalahating oras. Nagliyab ang damdamin ng madla, wuhu. Wuhu. Yan. Laban pa, panalo ako ng malaki, sigaw ng isang sabit. Sabi ng referee, ikaw ang laban. Simula. Biglang nagbago ang mukha ni Scar, seryoso na seryoso. Sumugod siya at tatag ang kanang suntok sa panga ni Lewis. Iyan na, pahayag ng referee, tapusin na ang laban, anon. Nang bumagsak si Lewis, tila lumayas ang kaluluwa niya, puti. Nabighani ang buong madla, nagkatinginan na lang. Makaraan ng ilang minuto, itinataas ng referee ang kamay ni Scar at inanunsyo, tapos na ang laban. Panalo, kapatid Scar, ang dragon na tumatawid ng ilog. Sumabog ang madla sa ingay, ibalik ang bayad. Ito't dayaan ito. Paano natalo si Lewis? Bulong ni Wu Chen sa sarili, ako lang ang tumaya ng 1,000,000 sa panalo ni kapatid Scar. Kaya nanalo ako ng 100,000,000. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at sinabi, dakilang panalo, pakiusap, pumasok po kayo. Sa loob, nakatayo si Yehuan, leader ng Big Circle. Sinabi ni Yehuan, maganda yung hindi ang mabangis na dragon, kundi ang sa ilog. Paano kita tatawagin, Ginoo? Sumagot si Wu Chen, masyado kayong magiliw, Ate Juan. Ako po si Wu Chen. Bulong ng kasama ni Yehuan, yun ang identidad niya na nanggaling kay Wu Chen. Nagbago ang ekspresyon ni Yehuan. Kaya pala, ikaw ang manugang ng pamilyang Li. Ano ba ang dalang mo rito? Hindi ka ba kukulangin sa salapi? Kalma si Wu Chen, gusto ko lang po makausap si Ate Juan at magtanong ng dalawa. Malamig ang tugon ni Yehuan, malayo kami ng Big Circle sa mga negosyo ng pamilyang Li. Ano yan ang tanong mo? Sabi ni Wu Chen, bakit niyo hinuli si Master Ran? Bakit sinapian ang pamilyang Wu? Sagot ni Yehuan, teritoryo namin ang Macau. Akin ang usapan, hindi iyan pakialam ng pamilyang Li. At ang pamilyang Wu, ano nang kinalaman nila sa inyo o sa Li? Kalma si Wu Chen, sa katotohanan, walang kinalaman sina Master Ran at ang pamilyang Wu sa pamilyang Li. Personal ang tanong ko, Ate Juan. Napangiti si Yehuan nang may pangungutya, hahaha, ang tapang mo. Alam ba ng pamilya mo na nandito ka? Ginagamit ang pangalan ng Li para maghasik ng gulo. Kapag natapos na tayo rito, tatawagan ko ang pamilyang Li para palitan na ang manugang nila. Lumapit ng tahimik ang ilang barumbadong may batuta. Ngunit nagsalita si Wu Chen nang hindi ko makaharap, Ate Juan, pagsasugal, underground boxing, paniningil ng proteksyon, maduming pera sa malalayong transportasyon. Kapag kilala mo ang tamang tao, tahimik na lang ang mga otoridad.
Pero sa insurance fraud na 240 milyon sa 30 lungsod ng Big Circle, sa peke at pagpapalit ng tao. Itinaas ni Juan ang kamay, tigil. Nagpatuloy si Wu Chen, sa pang-4 at pang-5 lungsod, 2 o 3 ang naalis. Sa pangatlong lungsod, 4 o 5. Sa unang at ikalawang lungsod, 7 o 8. Hindi lang isang kumpanya ang tinatarget. Napakapaniwala ang mga aksidenteng isinadya. Ate Juan, talagang may kakayahan kayo. Sumigaw si Juan, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Sabi ni Wu Chen, at Juan, ako'y information dealer. Gusto mo ba imungkahi ko sa pulisya ang mga pangalan ng sangkot, ang mga lokasyon, ang eksaktong halagang dinukot? Tumigil si Juan, totoo ba ang hinihingi mo? Kalma si Wu Chen, gaya ng sabi ko, gusto ko lang makilala ka at magtanong. Naiintindihan ko rin. Maaaring hindi ikaw ang may lahat ng sagot. Lumapit siya ng bahagya, mababa ang boses, pagkat parang instrumento ka lang ng malaking tauhan sa likod. Bakit hindi mo nalang isama siya rito? Yung kilala sa ilalim ng mundo bilang Lord Lu, ang multong di mahuli ng sinuman. Namulat sa gulat ang mga mata ni Juan. Mula sa brose sa kwelyo niya, isang malamig at nang aalipustahang tinig ang nagsalita, hahaha. Juan, nakakaaliw tong bata. I-down mo siya. Naisip ni Wu Chen sa sarili, si Lord Lu. Hindi basta-basta. Sa libong siklo ng muling pagkabuhay, paulit-ulit ko siyang pinag-aralan, ngunit patay ang lahat ng daan. Alam ko lang malawak ang katalinuhan niya. Ngunit bakit siya napakalakas? Hindi ko maunawaan. Sabi ni Wu Chen, Lord Lu, ang pagtanggap mo kakaiba. Bigla, isang seksing babae ang lumitaw sa harapan niya. Sabi nito, "Hi, kumusta, kuya? Bakit hindi mo itinatabi ang pagdududa at alalahanin? Minsan ang dakilang ambisyon ay hindi makakatalo sa isang gabi ng kalasingan. Ano sa palagay mo, kuya?" Lumapit ito ng mas malapit, kumikislap ang mga mata sa ilang kadahilanan. Nang makita kita, may naramdaman ako, kuya. Ako tayo. Bigla siyang hinalikan ni Wu Chen. Huminga siya ng malalim, muling nagmasid si Lord Lu mula sa di kalayuan at sabi, Juan, hindi ko ba sinabi? Ang mga bayani ay bihirang makatiis sa alindog ng magandang babae. Bigla namang hinugot ni Wu Chen ang isang pil mula sa bibig niya at sabi, Lord Lu, iba ang hypnosis, iba ang paggamit ng aphrodisiac, lalo na sa ganito kataas na dosis. Ang ibig bang sabihin, sisipsipin niyo ako ng todo? Hindi ba medyo minamaliit niyo ako? Pumalakpak si Lord Lu at sabi, hindi masama, hindi masama. Ang manugang ng pamilyang Li, bihira ang kayang makatiis noon. Kahanga-hanga. Nakuha mo ang respeto ko. Sabi ni Wu Chen, kaya, Lord Lu, maaari niyo bang alisin ang kalituhan sa puso ko? Tugon ni Lord Lu, okay. Dahil nagsumikap kang makipagkita sa akin, bubunyag ko na. Ang paghuli kay Master Ran, ang eksperto sa mga peke at orihinal na obra, ay lalong magpapahamak sa reputasyon ng pamilyang Wu. Magsisimula ang haka-haka ng madla na baka peke rin ang buong koleksyon nila. At ihi nagtatanong, posible bang sangkot ang pamilyang Wu sa isang malawakang panlilinlang? Magkano na kaya ang kinita nila sa pagbebenta ng peke? Magugulo ang opinyong pampubliko at babagsak ang presyo ng kanilang stock. Nagpatuloy si Wu Chen, at saka, sa pagbintang sa pamilyang Wu bilang tagapagpondo ng puwersang rebelde sa isang bansang gitnang silangan, maipipilit niyong tigilan nila ang kanilang proyektong dayuhan. Naiintindihan ko. Kaya pala ang mga tunay na nasa likod ng atake sa pamilyang Wu ay ang mga pamilyang Ding at Ma. Tumawa si Lord Lu at sabi, mali ang akala mo, kaibigan. Hindi ang pamilyang Wu ang tunay na target. Ikaw iyon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.